How does it feel living in Nueva Vizcaya? Sa sarili kong paglalarawan, para ako nasa lugar na dinidaydream ng lahat. Daydream ng mga taong napapabuntong hininga. Na sana makapagpahinga din sila. Ilog, talon, at mga nagagandahang kabundukan. Mga lugar sa Nueva Vizcaya na mismo ang mga Vizcayanos ang nagpapatunay na ang Nueva Vizcaya ay isang misteryosong lugar. Ang Nueva Vizcaya, halos lahat nandito, magkakatabi lang. Bakit ako lalayo pa kung ang lahat ng gusto ko ay andito sa Nueva Vizcaya? Isa yan sa mga dahilan kung bakit nakapag-desisyon na ako na magpatayo ng base camp dito para may matirahan sa kabila ng mga agam-agam at takot sa mga kababalaghang nararanasan ko dito. Bakit gusto ko pa rin manirahan dito? Akala ko dahil lang sa ganda ng kalikasan. Yun pala, meron pang mas malalim na dahilan. Lahat ng mga hindi ko maipaliwanag ngayon mabibigyan na ng linaw. Ano siya nagkaroon siya ng interest sa'yo. Hindi ka man niya nagustuhan rekta. Siguro yung yung aura mo, bilang parang binuksan mo yung aura mo para sa nature, parang naging panatag siya na sumama sa'yo. So ibig sabihin, kasama ko siya palagi? Oo, sir. At ngayon, kasama mo rin siya. Oh my! Nasa labas siya ng pintuan. Diwata. And welcome back to another episode. Bago tayo lumuwas na Maynila, ay bisitahin muna natin ang ginagawang Alitap-Tap Base Camp. Ikwento ko muna sa inyo kung ano ang mga plano natin dito. Hindi naman siya ganong kalakihan na kubo yung itatayo natin. Modernized kubo made of makakapal na plywood, and then yero yung bubong, at yung mga trusses niya or pinaka poste niya is made of metal para mas matagal yung buhay. 2 kwarto, isang space para pag-editan, yung ilalim may space para sa mga bisita, hammocks, ganyan, kitchen, dining, ganun lang kasimple. Hindi naman namin to itatayo ng malaki. Malamang yung kitchen is nandito or siguro nandito. And then ipapalinis namin lahat-lahat dyan para mas visible yung ganda ng nature dyan. Yun, sad to say, may mga kailangan putulin ng mga saging, pero yung mga saging na yun is ilang taon naman na lang andyan yan. Baga, ang dami na rin binigay na bunga. No choice, kailangan tanggalin. Pero huwag kayong mag-alala, napakadaming kasagingan dito. Kailangan lang niya mag-sacrifice. And then dito, itong malaking kumpul na to ng mga kawayan ay babawasan, hindi namin tatanggalin kasi aabutin ng bubong itong mga sanga-sanga ng mga kawayan, kaya babawasan yan. Dito yung magiging kwarto ni Yumamen, dito yung parang sala namin na kung saan kami mag-edit, tambay namin, and then dito yung magiging kwartong isa, malaking kwarto. Dito patatambakan namin kasi palaisdaan to yung parte ng lupa papatambakan, manggagaling din dun sa dito sa tangke na to, yung lupang itatambak namin dito para medyo lumapad. At pagkatapos ito yung magiging parang
pathwalk or hallway namin na dadaanan. Medyo ipapatag din namin dito yan. Lalaki-lakihan yung tambak dito. At yan. Soon, itong lugar na to ay magdiningning to sa gabi. Magkakaroon dito sa harapan ng parang space dito kung saan dito mabibili yung alitap-tap siomai at kung ano pa, mga brewed coffee and kung ano pa mga native food or products. Dito naman yan ipupwesto. Actually, yung pwesto na to is pinagpaalam na lang to namin kay tita na baka pwede kaming pumwesto, pero hindi siya parte ng lupa. Pero yung sa lupa lang kasi talaga is from there to dito. Doon lang pahaba. At ang balak namin dito sa entrance kaya magkaroon kami ng signage dyan na alitap-tap base camp na gawa sa mga sanga ng mga kahoy na mga dry na mapupulot namin sa kabundukan o sa kailugan. At lalagyan namin yan ng ilaw para magdingning siya rin sa gabi. Karamihan ng mga gagamiting ilaw dito is naka solar panel, pero magpapakabit kami ng kuryente at internet dito. Yun, para makatipid pa rin tayo. Solar power ang gagamitin natin. Solar panel pala. Pagsapit ng gabi, kailangan ko na bumiyahe pabalik ng Malolos, Bulacan. 7:57 ng gabi mula dito sa Solano. Uwi muna tayo ng Bulacan. Samahan mo muna ako. Si Warang ang dala natin. Naway ingatan tayo sa ating biyahe dahil mahigit 6 na oras ito at babiyahe ako mag-isa pa uwi. So kung aantukin man ako, ay di matulog tayo, hindi ko pipilitin. Pero ang goal natin, makauwi tayo ng safe sa Bulacan at magampanan natin, matapos natin lahat ng mga responsibilidad nating kailangan gampanan doon. Bye bye. Bye. I love you. Love you. Ingat Oo. Live 360 ha. Oo. Silip-silip lang. Okay, bye bye. Ay, alis dyan kayo. Mamen! Oo, ikaw muna bahala sa nanay mo ha. Ayoko pa naman bumiyahe ng gabi pag-isa. Mahaba-habang biyahe, pero enjoyin ko na lang. Malakas naman yung sasakyan na dala natin. Mabilis naman. Isipin mo, nung December pa ako nandito, alam nyo yun, isip ko, 218 kilometers lang ang layo ng Solano, Nueva Vizcaya to Malolos, Bulacan. Hindi pala. Nasa 320 something, 327. Kung titignan ko siya sa mapa, yung haba ng biyahe going to Baguio City at itong Malolos to Nueva Vizcaya, Solano, ay mas malayo pa lang Solano. Kat. Tsaka mas pinili kong bumiyahe ng gabi para hindi tayo masyado matraffic, hindi mainit ang daan. Yun nga lang, mag-isa. Ang ating official vegetable stopover dito sa taas ng Dalton Pass. 9:32 ng gabi. Nasa tuktok tayo ng Dalton Pass. Nakagawian ko na yung ganito na every time na umuwi ako ng Malolos, dumadaan ako dito kay ate. Hindi ko alam kung natatandaan ako lagi ni ate, pero sa kanya ako palagi bumibili ng mga gulay. Magkano po yan? 205. 205. Kung ano pa yung mga itatagtag. Ano po? Sibuyas. Sige po, isa. Sa halagang 255, meron akong 4 na cauliflower na pasalubong sa nanay ko. 50 pesos na talbos ng sayote. Sibuyas, ito. 50 pesos lang to, promise. So sa halagang 255, ay ang dami na nating gulay na may uwi sa Bulacan. Opo. Dadaan po ulit ako dito kapag paluwas ako ng Malolos. Sige po, thank you. Umalis ako ng alas 7 ng gabi. Alas 2 na, hindi pa rin ako nakakauwi. Grabe, anong oras na? Kalsada pa rin tayo. Sumisipa ang matinding antok. Dala na rin siguro ng pagod. Kailangan muna natin maghanap ng spot na pwede natin pag-parkan ngayon dito sa San Ildefonso, Bulacan. Welcome back to Malolos, Bulacan. Kinabukasan na to ng araw ng pagdating ko. At habang nagpapahinga,
ay tinawagan ako ng isang kaibigan na taga San Jose del Monte, Bulacan, si Sir Mel. Natin mga first timers si Sir Mel. Kasi nakaka 100,000 subscribers! Konting background muna sa pagkakaibigan namin dalawa ni Sir Mel. Napakatagal ko ng kaibigan to. Isa to sa 10 kaibigan na kinikip ko. Rektang tao. Pag sinabi niya mali, mali. Pag tama, pupurihin ka niya. Alam mo bro, honestly speaking, nung nandun tayo sa track day, nagkita tayo dun. Ano yun eh, kung hindi man naiinggit eh, pero parang nai-inspire ako na sabi ko si Boy First na may 100 Malapit na may silver plate. Sinabi ko pa yun, naalala mo. Oo naman. Sinabi ko pa nun, before siya bumiyahe sa track day, sabi ko, bigyan natin siya ng 100! Sinabi ko yun. Kaya ito, ngayon nandito na ako sa plateau ng 100k subscribers. Kung pwede ko daw ba siyang bisitahin at meron siyang ibibigay sa akin. Hanggang sa pinakilala niya sa akin si Bass Cortez na merong kakayahan para ipaliwanag sa akin ang mga bagay na hindi ko maintindihan. Matagal na niya akong sinusubaybayan at pinapanood. Ano to? Parang... O sige nga. Wag ka lang kabahan. O sige. Pero disclaimer muna. Lahat na maririnig nyo dito ay galing sa isang eksperto sa paranormal. Meron tayong kanya-kanya mga paniniwala. Walang masama kung susubukan natin at makinig. Ang ginagawa ko dito ay pakikinig at pagbibigay respeto sa paniniwala ng iba. So, yung nakita ko dito, sir, ano to? Hindi naman siya masama. Ang problema dito, sir, sa ano mo siya nakita o nakadao pa sa may tubig na lugar. May bato, may tubig. Sa madalit sabi, batis o talon, ganun. Doon mo siya nakita. O doon kanya nakita. Sa simula pala ng pag-uusap namin, kinilabutan agad ako. Alam ko agad kung ano ang tinutukoy niyang batis na merong malaking bato. Itong ilog yun. Sa ano mo siya nakita o nakadao pa sa may tubig na lugar. May bato, may tubig. Ito yung vlog ko na yun. At dito sa vlog na to ay sinasabi ko kung ano ang nararamdaman ko sa lugar. Hindi dinadayo ng mga tao ang kailugan na ito na sobrang ganda. Ramdam na ramdam mo yung aura ng kailugan na ito na meron talagang nangangalaga. Kayamanan nila to at iniingatan nila. Kaya dapat din nating ingatan. Dahil nga hindi ka aware sa ganung bagay, nahihirapan siyang umano sa'yo, makipag-connect. Kaya nangyayari, either sa panaginip siya magpunta, o kapag may mga bagay na ginagawa ka, tapos nalilibang ka, dun siya pwedeng magpakita yung hindi ka handa. Sa pangalawang pagkakataon, tama ulit ang sinabi niya. Dito sa Alitaptap Base Camp, dito siya madalas sa akin magpakita. Nagpapakita siya ng mabilis kapag ako ay busy sa kaka-edit at 10 oras na ng gabi. Ano po sir isang uri siya ng parang fairy, ganun. Para siyang diwata. Yung una kasi bro, na nakita ko is yung figure ng tao na puti. Tapos yung para siyang sir, para siyang nakatalukbong eh. Oo. Parang ganun. Yung tsura niya. Para siyang nakabelong puti, pero straight siya, para nakagaw na diretso lang na puti. Tapos, hindi mo maaninag yung mukha niya, pero may silhouette siya sa loob. Alam mo may tao. Ganun na ganun. Ganun lang siya magpakita. Nagkaroon siya ng interest sa'yo. Hindi ka man niya nagustuhan rekta. Siguro yung yung aura mo, bilang parang binuksan mo yung aura mo para sa nature, parang naging panatag siya na sumama sa'yo. So, ibig sabihin, kasama ko siya palagi? Oo, sir. At ngayon, kasama mo rin siya. Oh Nasa labas siya ng pintuan, hindi siya nakakapasok dyan. Ang galing mo Kuya Base ah. Bakit kaya Kuya Kababalaghan hindi siya makapasok dito sa bahay?
may ibang aura siyang may ibang aura siyang Nafe-feel. tinataboy siya ng aura na 'yon. Sa pangatlong pagkakataon, tama. Dahil mayroong 3 medalyon na nakasabit sa pintuan nila Sir Mel. 3 malalaking medalyon tulad ng suot-suot niya. Kaya hindi siya makapasok. Pero mabait siya. Okay siya, sir. Mabait naman siya. Maganda siya. Kasi kung... hindi ko rin siya nagano yung mukha niya, pero ang tangos ng ilong kasi nakapaloob siya sa parang sa parang Belo. tela. Tapos medyo maliwanag yung niya, yung likod niya. So pag ganito kasi makabantay ito nung maaaring pinuntahan yung lugar. Naghahanap talaga sila ng mga tao, lalo na kung bago yung mukha niya sa isang lugar. Napunta kayo doon. Maaaring maging panatag siya o magkaroon siya ng interest sa isang tao bilang parang tao na rin na nakikipagkaibigan. Oh. May mga kalakip siya na swerte, hindi naman malas. Or dahil nga siguro, meron akong yung aura ko na yung parang ino-open ko, niluluwagan ko yung sarili ko na mangyari kung anong dapat mangyari nang hindi ko minamadali. Siguro may anong gano'n siya sa gano'n, no? Baga parang sir to mas nagliwanag yung aura nyo ngayon nung ginawa nyo yun. Kaya na-attract naman siya. Hindi naman sir masama. Pwede mo tong kausapin kung sakaling nag-iisa ka na alam mong nandyan siya. Wag na lang siyang magpapakita na sa nakakatakot na senaryo. Sabihin ko na lagi lang. lang naman siya pag sa panaginip naman siya, lagi lang siya nakatingin, nakatayo. Tapos ikaw yung naglalakad, ikaw yung gumagalaw, siya hindi. Ganun lang yung nagiging senaryo sa panaginip. Okay. So hindi ko siya dapat katakutan. Hindi naman siya dapat katakutan. So ito sir, pwedeng pag pumunta sa isang lugar, ikaw mag-isa, liblib, maaaring may iba kang maramdaman. Pero pwede ka niya ipagtanggol. Wala siyang certain name? Wala sir para siyang nature spirit Oh, parang nagpo-protect ng lugar. Ganon. At ngayon, ikaw din pinoprotektahan ka niya. Tapos may mga ginagawa rin siya na akala mo nagkataon lang, pero minsan siya yung may gawa. May mga bagay siya na parang mangyayari sa'yo, akala mo pagkakataon lang, pero ano pala niya yun, siya yung may padala nun, o may pinipihit niya yung mga pangyayari para mangyari yung bagay sa'yo. Nagko-connect pa rin talaga dun sa... May naisip nga ako bigla, Kuya Boy P. Ay, Kuya, Baka siguro din nagkataon na dinalaw mo ko dito. At nagkausap natin si Kuya Base. Para maintindihan na ba? Oo. No? Oo nga, no? Tsaka sir, nung nakaraan pa, pinapanood ko nga yung vlog mo Talagang sinabi ko sa misis ko, kukontakin niya ako. Sinabi ko yun sa misis ko, sir. Saksi yung misis ko nun. Kaya sabi ko, eto na, nangyari na. Kasi may aura ng connection yun So, para mas maipaliwanag sa'yo ng mas clear kung ano yung nangyayari. Sige, at least ngayon, alam ko na kung ano ba talaga siya o sino siya o... So ito sir, magkakaroon ka dito ng hindi naman siya kapangyarihan. Magkakaroon ka ng parang lagi ka na magkakaroon ng thoughts. Na? Thoughts. Thoughts about... Magugulat ka na lang kahit hindi mo iniisip, bigla kang maiisip na parang gusto kong pumunta ron. Parang gusto kong gawin to. Parang gusto kong gawin yung ganyan. So minsan, siya yung siya yung nagkukos nun. Nakita ko din dito na magtatagal ka dun sa lugar na yun. Kasi alam mo bro, sa totoo lang kahit nung simula ng may nararamdaman akong ganun, oo, natatakot ako. Pero hindi sumasagi sa isip ko na uuwi na lang ako ng Bulacan o iwan ko na lang itong lugar. Kumbaga parang
Oo, alam kong may ganun. Pero Oo. sabi ko parang interesting na parang gusto kong manirahan sa lugar na alam kong maraming ganyan. Pero gusto ko, parang ganun. Parang may nagtutulak sa'yo na gagawin yun. Oo. Kung wala yung spirit na yun, umuwi ka kasi hindi ka sanay sa ganun eh. Kumbaga natapatan mo siya na nag-iintay siya ng maaari niyang taong samahan. Tapos, ikaw yung naano niya. Ikaw yung nakita niya. Babae siya, no? Babae. Lapitin ka talaga ng babae. Pwede ko siyang pangalanan. Pwede. Pero sasabihin ko sa kanya na ito pa pangalan ko sa'yo pag nag-iisa ka, no? Pag gano'n ako sa ano. Oo. Para lang siguro na-address mo siya, no? Oo, para at least alam niya na siya yung kinakausap ko. Mm. Totoo yun, bro. Nung time na nagkakatakutan na, nagkakaroon na ako ng ano, sabi ko, gusto kong yakapin yung lugar na kahit ganito, gusto ko dito. Parang ganyan talaga, bro. Oo. Kasi paparamdam din niya sa'yo na pag may pinuntahan kang lugar, may lugar ka na mararamdaman mo na parang ang lamig-lamig. So, pag ganun, ibig sabihin nun, pinag-stay ka niya ron. Huwag ka munang umalis. Kasi, maaaring nililinis niya yung katawan mo, yung mga takot mo, yung mga negativity sa katawan mo, yung stress, maaaring tinatanggal niya. So, sa madaling salita, tagapangalaga siya, hindi siya bad spirit o something hindi siya devil, bad hindi. spirit. Hindi siya bad spirit. Parang fairy siya. Pero Fairy? kung ito, hindi mo siya nakaharap ng maaga, maaaring iba yung makaharap mo doon sa mga sunod-sunod na napuntahan mo. Ibig na sabihin ni Base, nauna siya, Oo. lumapit sa'yo. Mm. Since mayroon ka ng protection, yung iba, hindi makapasok sa'yo, hindi makalapit sa'yo. Oo. Okay. Hindi na makagawa ng parang aksidente o makagawa ng pwedeng mo ikatakot. Nagkakaroon lang sila, Kuya Base, ng miscommunication ni Kuya Boy P. Ngayon. Oo, Oo, kaya ngayon. ganun. Ano yung mga possible na miscommunication namin dalawa? Kung ano, kasi nga, naguguluhan ka pa. Hindi pa nagsising in sa'yo na alam mong may ganun, pero hindi mo akalain na meron kang nakikitang ganun. Na mararanasan mo lahat yung ayaw mong maranasan. So parang kung ngayon, siguro natutuwa siya na, ay, alam na ni Boy P na ganito, Oo, ganito. alam na niya kung ano ko, kung sino ako, kung saan ako galing, at kung ano yung aim ko, kung ano yung goal ko sa kanya. Sige. Nakangiti ka. Kuya Base, may additional question lang ako. Sige, boss. Kasi niregaluhan ko si Kuya Boy P ngayon lang mga 30 minutes ago ng Saint Benedict na amulet. Kasi sa taga-subaybay rin ako ni Kuya Boy P. Alam mo yun, bilang kaibigan, nagwo-worry din ako sa safety niya. Niregaluhan ko siya ng Saint Benedict na amulet. Yun lang naman yung tanong ko. Kung okay ba na niregalo ko sa kanya, tanggapin niya ba? Or i-blessing mo ba yung Saint Benedict na... Actually, yung ambala ko talaga nun, papadala ko siya sa'yo or magkikita tayo para i-bless mo sana yung Saint Benedict na yun para before ko ibigay kay Kuya Boy P. Yun talaga yung purpose ko nun. Ngayon, kanina, habang nagkukwentuhan kami, naabot ko na sa kanya. Bigla kita naisip actually nung pagkaabot ko sa kanya ng Saint Benedict. Saka kita naisip. Anyway, ikaw. Mas okay siya na inireregalo, ibinibigay. I-bless mo yung medallion. Ayun. Napakahaba naming usapan. Patuloy ang pagpapaliwanag niya sa akin sa mga bagay na hindi ko lubos na iintindihan. Pero hindi pa rin mawala sa akin na magdalawang isip at magduda. Kung maniniwala ba talaga ako o hindi. May sarili akong paniniwala. Pero hindi ko sinasara yung sarili ko para makinig sa paniniwala ng iba. Kuya Base, baka si Boy P, medyo skeptical pa. Meron akong papa-challenge sa'yo. Yeah. Bigay mo yung address mo yung bahay mo sa Malolos. Address lang. O sige. 9 Street, Malolos, Bulacan. Ang gagawin niya ay ang tinatawag na astral. Ang abilidad na pagpunta o pagsilip sa isang lugar
na hindi ka umaalis sa iyong kinakalagyan. Lumang bahay, sir, yun. Pero hindi naman siya sobrang luma, pero matagal na siya nakatayo. Pagmamayari siya ng matandang lalaki, yung matandang lalaki patay na pero nandun pa rin sa lugar na yun, sir. Oh my God, sila. Meron siyang katabing luma eh, inalis na. Oo. May septic tank pero tinabunan eh. Parang ano eh, lumang poso, lumang abusan ng tubig, ganun. Pero the rest yung bahay, wala namang bad spirit. Medyo mabigat. Maraming negative energy na dala ng tao. Iba galing sa'yo eh. Yung galing sa akin is sa dalahin ko. Parang ganon. Oo. Parang nung nandun ka, dun sumisingaw lahat ng hindi naman galit pero yung sama ng loob, yung negative na aura. Doon mo siya nailabas at naiwan doon. Posibleng naiwan yun sa mga hindi magagandang nangyayari sa akin dati. Oo. Nasa bahay pa rin? Nasa bahay pa rin. Kaya may tendency yun na pag umuwi ka ng bahay, positive kang uuwi, makukuha mo rin yung negative na yun. Kaya madali ka napapagod, madali ka naiinip, madali kang nagsasawa pag nandun ka sa lugar na yan. Alam ko kung ano ang tinutukoy niya. Pero itatago ko na lang yun sa sarili ko. Hindi mahirap para sa akin ang maniwala at makinig sa paniniwala ng iba. Papaniwalaan at rerespetuhin ko yan. Bilang isang taong lumaki sa loob ng simbahan, anak ng pastor, apo ng pastor, matindi ang paniniwala ko sa mga bagay na alam kong nakasulat sa Biblia. Kapag wala sa Biblia, hindi ko yan papaniwalaan. Biblia ang nagiging batayan ko sa lahat ng katotohanan na meron dito sa mundo. Mga bagay na hindi maipaliwanag. Ang mga nag-i-exist na mga espiritu na yan, totoo yan. Nakasulat yan sa Biblia. Pero kung anumang merong kapangyarihan sila, meron pang may mas higit na makapangyarihan. Si Jesus Christ. What is love that the God of the heavens would stoop down to love me with grace? In the midst of my pride and rebellion, His love wouldn't give up the chase. Ang Diyos na binigyan ng pinakamataas na pangalan, na lumikha ng langit at lupa. Ang Diyos na namatay at muling nabuhay para sa ating lahat. Maaaring iingatan ako ng diwata. Marami pa akong ma-encounter o pagdadaanan. Pero alam ko sa sarili ko na ang unang mag-iingat ng buhay ko ay ang Panginoon na lumikha sa akin. Si Jesus Christ, siya ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, pinakamalupit sa lahat.